ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay nasa ikalawang linggo tayo ng Kwaresma at sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang Transfiguration o pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ipinapakita sa atin ang kanyang kaluwalhatian na siyang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa pag-akyat sa isang bundok upang manalangin. At samantalang nananalangin siya, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at pumuting nakasisilaw ang kanyang mga damit. Biglang lumitaw ang dalawang lalaki na nakikipag-usap sa kanya. Sila ay si Moises at si Elias na napakita sa kaluwalhatian at nagsasalita tungkol sa paglisan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay antok na antok. Ngunit na magising sila ay kanilang nakita ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking kasama niya. Nang sila ay humiwalay sa kanya, winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti dumito na tayo. Gumawa tayo ng 3 tirahan, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nila nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang alapaap na lumilim sa kanila at lubhang natakot sila nang matakpan ng alapaap. At mula sa alapaap ay may nagsalita ng ganito, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, pakinggan ninyo siya." Na makapagsalita na ang tinig at si Jesus ay nag-iisa na, ang mga alagad ay hindi nakaimik at hindi nila isinalaysay kanino man ang kanilang nakita ng mga araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, napakahirap ang maglakbay kung hindi ka sigurado o kaya hindi mo alam ang iyong patutunguhan. Dahil pag nagkaroon ka ng sagabal sa daan, ang dali mong tumigil, ang dali mong sumuko, o kaya ikaw ay bumalik. Sa isang pakikipagsapalaran ay napakahirap din kung wala ka man lamang chance na ikaw ay mananalo sa iyong gagawin. Ikaw ay titigil. Sa pagninegosyo ay napakahirap kung hindi mo alam kung ikaw nga ay magtatagumpay o hindi. Dahil dito maaari kang mabankrupt, tumigil, o kaya ay manghina. Napakahalaga sa mga bagay na ito na yung ganda, yung kaligayahan sa iyong pupuntahan ay maliwanag sa iyo. Sapagkat ito ang magiging inspirasyon mo, ito ang magiging lakas mo patungo doon sa pupuntahan. Napakahalaga yung chance na yun na ikaw ay mananalo sa isang pakikipagsapalaran. At napakaganda rin kung yung ikaw ay magtatagumpay sa negosyo ay maliwanag sa iyong simulain. Kung ito ay mapakaliwanag sa iyo, lahat ng pagsubok sa daan, lahat ng hirap sa daan, ay pipilitin mong lampasan upang ikaw ay makarating dun sa dulo. Kaligayahan, kagandahan, panalo, tagumpay ay iyong makakamtan. Si Margaret ay dumating sa kalantahanan ng gabi iyon. At yung tuwa niya ay hindi mo maipaliwanag.
6 na buwan na siyang nag-a-apply ng trabaho sa ibang bansa. At halos gabi-gabi sa kanyang pagdating, ay hindi mo nakikita itong kaligayahan ito. Parang problema ang lahat ng mga nakaraang gabi o nakaraang araw sa loob ng 6 na buwan. Subalit ngayon, iba yung dating, iba yung ganda, iba yung kaligayang makikita mo sa kanyang mukha. Sapagkat hawak-hawak na niya yung kontrata ng kumpanya kung saan siya magtatrabaho sa ibang bansa. At dito sa kontratang ito ay napakaliwanag. Yung napakalaking sweldo, yung assurance na yon sa sweldo na yon, yung libreng accommodation, libreng pagkain, at napakarami pang benepisyo na makukuha niya sa pagtatrabaho sa kumpanyang yon. At dahil ito'y napakaliwanag kung anong makukuha niya, nakahanda siyang magsakripisyo. Nakahanda siyang ipagbili yung parte ng lupa na sinasaka ng kanyang ama. At yung mga personal niya, mga belongings, ay nakasakripisyo siya na ipagbili sapagkat alam niya na papapaltan ng lahat ng ito kung siya'y makakapagtrabaho. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay mayroon ding assurance. Sa pamamagitan ng transfiguration ay mayroong assurance ang patutunguhan ng mga alagad. Assurance, kontrata, sigurado na yung pupuntahan nila ay hindi kapahamakan, kundi kaligayahan. Kaligayahang dulot ng pakikiisa nila sa ating Panginoon. Ito ay tunay na kaligayahang magbibigay ng tunay doon sa mga alagad. At ang ebanghelyo ngayong ito ay nagbibigay rin sa atin ng kaligayahan. Pero ang katanungan ngayon sa linggong ito, bakit mayroong maligaya na ebanghelyo sa gitna ng Kwaresma, na alam naman natin na ang Kwaresma ay pakikiisa natin sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon? Bakit mayroong kaligayahan? Alalahanin natin na bago magsimula ang ebanghelyo ito sa verse 22, ay sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ang kanyang prediction. Tayo ay pupunta sa Jerusalem. At pagdating sa Jerusalem, ang anak ng tao na walang iba kundi siya ay magdaranas ng matinding hirap sa kamay ng mga matatanda, sa kamay ng mga punong pari at mga eskriba. Siya ay itatakwil, siya ay ipapatay. Subalit pagkaraan ng 3 araw, siya ay mabubuhay na maguli. Kahit sinong mga alagad na makakarinig at makakakita sa mga pangyayari nito ay mawawalan, masisiraan ng loob. Maaaring sila ay magduda sa kakayahan ng ating Panginoon, na maaaring hindi siya Diyos dahil siya ay mamamatay. Ang lahat ng ito, ang hirap na ito, ang mga pagsubok na ito, ay maaaring tugunan ng aral na makikita natin sa banal na ebanghelyo ngayon sa Transfiguration. Sapagkat dito nakasalalay ang lahat ng kasagutan. Ang ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ay nagbagong anyo. Pumuti yung kanyang mukha. Ang kanyang damit ay naging busilak. Na ito yung kaluwalhati ang makikita mo doon sa kalangitan. At ito ang nakita ng mga alagad at nagbigay sa kanila ng kaligayahan nang makita nila ang kaluwalhatiang yun. Kaya nga sinasabi ni Pedro dito dahil sa kanyang kaligayahan, Guro, ang mabuti, dumito na tayo. Gagawa ako ng 3 tent, tirahan. Isa sa iyo kay Moises at Elias. Ganito ang kaligayahang dulot nang makita nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang transfiguration ito, ang nagbibigay ng lakas sa mga alagad
lalong-lalo na sa hinaharap. Magbibigay sa kanila ng lakas doon sa prediction ng ating Panginoon na siya ay maghihirap, na siya ay mamamatay. Ito rin na nagbibigay sa kanila ng kasagutan na tama yung kanilang sinusundan na guro, sapagkat ang gurong ito ay siyang tunay na Diyos. Ang gurong ito ay siyang magbibigay sa kanila ng tunay na kaluwalhatian at kaligayahan. At ito rin transfiguration ito ang nagbibigay sa kanila na sure yung kanilang tagumpay, sapagkat naroon ang assurance ng Ama nang siya ay magsalita, ito ang aking anak, ang aking hirang, ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay nagdaranas din ng hirap, ng mga nakaraan sa ating pakasalukuyan. Sa 2 taong na nakaraan na tayo nagdanas ng pandemya, ilang beses tayong natukso na tumigil, na wala ng gana, nasiraan ng loob, tumigil sa ating ginagawa at sa ating katayuan. Tayo ay maaaring naghirap, nakaranas ng paghihirap financially, maaaring nagkasakit, nakaranas ng kamatayan sa ating pamilya, sa ating community, sa ating mga kaibigan. Maaaring tayo ay nagdanas din ng hirap dahil nawalan tayo ng trabaho. At dahil dito tayo nang hina, hindi lang sa katawan kundi sa pananampalataya. Sa ating paligid ngayon kung ating titignan, ay ang daming kaguluhan. Kaguluhan dahil sa mga digmaan. Digmaan ngayon sa Ukraine, na patuloy na nagdaranas ng hirap ang mga tao. Na roon sila ay na-misplace o nawalan ng lugar. Tumatakas sa digmaan. Nagugutom, namamatay, naghihirap. Sa ating paligid ngayon, ang daming patayang terorismo. At pakikita pa rin natin sa ating bansang Pilipinas, naririto ang eleksyon. At ang daming doubts, ang daming paghihirap sa ating isipan, sapagkat alam natin na may mga kandidato na hindi karapat-dapat na manungkulan. Pero alam pa rin natin na sila ay mananalo kung minsan. Mananalo dahil sa kanilang pandaraya at pinipilit nilang baguhin yung pag-iisip ng tao upang bumuto sa kanila kahit hindi sila karapat-dapat. Sa mga pagkakataong ito, sa mga bagay na ito, para bang patuloy at patuloy yung kasamaan na nakikita natin sa ating paligid. At tayo nagtatanong, nasaan yung presence ng ating Panginoon? Minamahal ko mga kapatid, ito ang aral ng Transfiguration. Tayo ay magdaranas ng mga trials sa ating buhay. Tayo ay magkakaroon ng hirap, sakit sa ating mga katawan. Tayo ay makakakita ng kasamaan na nangyayari sa ating paligid. Pero sa ating buhay pananampalataya, hinihingan tayo na patuloy tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Patuloy tayong sumampalataya at makiisa sa Kanya. Sapagkat sa piling niya ay mayroong kaluwalhatian tayong hinihintay sa hinaharap. Ang ating paglalakbay ay patungo sa kaharian. At kung kasama natin ang ating Panginoon, makakamta natin tayo darating sa kaluwalhatian yun. Sa tuwing tayo ay magsisimba, isipin natin na tayo ay kasama ng ating Panginoon na naglalakad papunta doon sa bundok na yun. Sa misang ito na ating dinadaluhan, nakakasama natin ang ating Panginoon sa ating mga panalangin. Dito ay hindi lamang pakikiisa sa ating Panginoon, kundi sa Kanyang pagtanggap, sa ating pagtanggap sa Kanyang katawan at dugo. Siya ay nakikiisa mismo sa ating sarili, sa ating buhay. At ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. At ang kaligayahan ito
ay siyang langit natin dito sa lupa. Sa panahon ito ng Kwaresma, inaanyayahan tayong lahat ng ating Panginoon kung paano niyang inanyayahan sa banal na Ebanghelyo yung 3 niyang alagad upang umakyat sa bundok ng Tabor upang panalangin. Tayo rin sa panahon ng Kwaresma ito ay inaanyayahan ng ating Panginoon na makiisa sa Kanya sa panalangin. Magbigay ng sapat na panahon sa panalangin. Sapagkat sa pamamagitan nito, makikita natin ang Kanyang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ito magbibigay sa atin ng lakas sa ating pananampalataya upang mabuksan ang ating mga mata sa Diyos. At dito ay makikiisa tayo sa Kanya at makikinig sa Kanya. At dito natin tutupdin yung sinabi ng Kanyang Ama sa Mount Tabor sa Kanyang Transfiguration. Ito ang aking anak, ang aking hirang, pakinggan ninyo siya. At kung atin siyang pakikinggan, mawawala ang lahat nating takot. Mawawala ang sakit sa ating buhay. Sapagkat tunay nga, kasama natin ating Panginoon, kasama ating Panginoon na nagbibigay ng kaluwalhatian at kaligtasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sana sa ating pagyao ay makiisa tayo sa ating Panginoon sa Kanyang panalangin. Magbigay tayo ng sapat na panahon sa ating panalangin. Sapagkat dito natin mararamdaman ang tunay na presence ng ating Panginoon, ang tunay na kaligayahan at kaluwalhatian, upang sa ganon, tayo ay makiisa sa Kanya sa panahon ito ng Kwaresma. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.